Good afternoon to everyone. This is Justin, Top News PH. Before we start, I would like to request, paki-like naman, paki-share this video to your friends and relatives, and to our new viewers, paki-subscribe ka agad. Kahit pa isa-isa lang, okay na yan. So that this community ng Justin Top News Page will grow. Now, I would like to start. Gusto kong sabihin yung unang mga kataga na actually hindi una, ang huling kataga na sinasabi ni Attorney Nicholas Kaufman during the confirmation hearing ni President Duterte yesterday. Ano ba yung sinasabi niya? This is addressing to the ICC plenary judges, pre-trial hearing judges sa plenary ng ICC. Ito yung sinabi niya. I would like to ask you, I will ask you, yan ang tamang word, I will ask you to give back to the Filipino people Tatay Digong. Yun ang exact word ni Attorney Kaufman. Napaka-meaningful na word na yan, at it bears truth at napaka-emotional na statement. Parang isang bata or mga bata na inagawan ng kanilang ama. Yan ang nangyayari sa ating mga Pilipino sa pagkangayon. At ito, pinapakita ng defense lawyer ni President Duterte by debunking or counter defense doon sa mga allegations ng prosecutor na actually ay mga leftist organization at mga opposition that have vested interest dito sa ating bansa. It is purely a political case na dinala nila sa ICC para lang sisirain completely ang mga Duterte, particularly si President Duterte at ang kanyang anak. That is the sole purpose of this hearing, na gusto nilang burahin ang legasiya ni President Duterte dito sa ating bansa. So, this is a clarion call doon sa lahat ng Pilipino who love peace, who love law and order, na gustong magiging payapa ang kanilang mga komunidad, ang ating mga community dito sa Pilipinas, that the menace of drugs ay mawawala sa ating buhay, na nagbabanta sa maraming kabataan na malulong sa masamang droga dito sa ating bansa. At yun ang gustong alisin. Ang legasiya na yan ay gustong alisin not only dito sa mga leftist na ginamit lang na instrumento ng present administration ni BBM para tuluyan ng mawala ang balakid sa kanilang intensyon na manatili sa pwesto panghabang buhay. At ito ang patuloy nilang ginagawa hanggang ngayon. But ang tanong, yung ginawang hearing kahapon, naghahayag ng katotohanan. Instead, sa intensyon ng mga nagsampa ng kaso na tuluyan na siyang sirain sa mga mata ng mga mamamayan sa buong mundo, sa mga nasyon sa Europa, sa Amerika, at sa buong Asia, na si Duterte ay isang demonic monster na gustong maghasik ng lagim sa kanyang sariling bayan sa pamamagitan ng impunity
ang pagparusa, ang pagpatay sa mga kriminal, i-emphasize natin yung kriminal, at mga salot sa lipunan na gumagamit ng mga droga at nagko-commit ng krimen na malala, na malubhang krimen dito sa ating bansa. Yun ang gustong mangyari ni President Duterte. Instead, nasisirain nila si President Duterte sa pamamagitan ng mga walang patunay ng mga krimen na pinaparatang sa kanya sa pamamagitan ng mga gawa-gawang ebidensya, mga heresy at mga chismis lang na baliktad ang pangyayari dahil napapakita sa buong mundo na si President Duterte ay talagang nagmamahal sa kanyang kapwa Pilipino, na handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang mamamayan, na gustong gibain ng mga makakaliwa, mga anti-Duterte na politicians at ang administrasyon na to. Pero doon sa unang hearing, nabulgar ang lahat dahil matagumpay na dinipensa ni Attorney Nicholas Kaufman ang posisyon ng ating Pangulo. Unang-una, sinabi ng defense lawyer na si Kaufman na si President Bangag Bongbong Marcos ay gusto lang i-neutralize ang legasiya ni President Duterte na pagprotekta sa mga Pilipino against illegal drugs na nakakasira ng maraming buhay. Yun ang sinasabi ni Attorney Kaufman na puno ng katotohanan yung sinabi niya. Kasi ayaw nga ng mga Marcos na mamukod tangi ang pamamahala ng mga Duterte dito sa bansa na ito, na yun ang kagustuhan ng karamihang Pilipino. Gusto nila na sila ang mamumuno dito. Kaya sinurrender nila unconstitutionally si President Duterte sa daig. Ngayon, sinabi ni Attorney Kaufman na mismong si BBM ang nagsasabi na hindi siya makipag-ugnayan sa ICC. At ito ay dokumentado. Kasama na si Ombudsman Remulla ng DOJ Secretary pa siya na hindi siya interact with the ICC, na puro kabaliktaran at kasinungalingan dahil sila ang sumuko sa ating mahal na President Duterte. Meron pa silang mga transcript na nakuha. Ano ba itong mga transcript? Mga telephone calls na malamang ito ay si Trillanes na nagyayabang pa na meron siya mga witness na nakukuha galing dito sa Pilipinas para magtestigo laban kay President Duterte. Pinagyabang pa niya na dito sa mga testigo na to mapawalang sala si President Marcos. Merong sinasabi si Claire Castro na preposterous daw yung mga charges ni Attorney Kaufman. Anong preposterous? Nakakatawa at nakakainis at puno ng kasinungalingan. Yun ba yun? Di ba kayo kabaliktaran yung sinasabi niya? Ninyo? Di ba kayo ang preposterous? Sinabi pa niya ang timeline, mali daw ang timeline. Dahil 2017 pa raw sinampa ni Trillanes. Sinampa nga ni Trillanes, pero walang action ang ating pamahalaan o sino man para tuluyang isuko si Presidente unconstitutionally na against sa ating soberanya doon sa daig, kung hindi sa panahon ni Bangag Marcos. So, baliktad yung sinasabi na timeline. It is in this administration na natupad ang pangarap ng makakaliwa at mga politiko na kalaban ni President Duterte na maisuko siya sa
ICC sa pamamagitan ng administrasyon na to. Ngayon, ito naman si Butulan, sinasabi na si Duterte at ang kanyang mga clones na mga supporter, nakakatakot daw na patuloy ang impunity dito sa bansa natin dahil nagkaroon ng clone si President Duterte. Di ba kayong mga leftist, mga komunista, ang ilang taon na nagpa-practice ng impunity? Walang piling pagkitil ng buhay para ma-assure up nyo yung desire nyo na kayo ang magiging pinuno dito sa bansang ito, na kayo ang mamuno dito sa bansang ito. Di ba yung mga leftist at mga komunista, mga rebelde ang gustong gagawin yan? At ngayon na mayagpag kayo dahil kayo ay parte na ng administrasyon. Ngayon, isa sa mga napakagandang presentasyon na ginawa ni Kaufman, na kayo dapat ang magbigay ng mga ebidensya. You have the burden to prove na ginawa ni President Duterte ang mga akusasyon na binigay nyo sa kanya. So, hindi karapatan o hindi obligasyon ng depensa ang magpahayag ng mga ebidensya na hindi yan ginagawa ni President Duterte. Kayo ang magbigay ng ebidensya kung totoo ba yung sinasabi niya na puro naman mga gossip, puro naman mga hearsay, at yung mga sinabi niyong pagpatay, wala doon. Sabi ni Attorney Kaufman, 35 instances, cases na nagsasabi na may pinatay na Pilipino, mga inosente. Hindi yan mga inosente, mga drug addicts yan, mga drug posers yan, na pumapatay din. Wala namang sinabi doon na inutusan sila ni President Duterte. Doon sa mga rhetoric ni President Duterte, wala namang inutos na patay niyo yan at hindi kayo mananagot. In fact, doon mismo sa suna ni President Duterte, sinabi niya, gawin nyo ang trabaho nyo at nasa likod nyo ako at tutiktahan ko kayo if you do your job right. O, gagawin nyo yung trabaho nyo, pero huwag nyong labagin ang batas dahil mas masahol pa kayo sa mga kriminal kung gagawin nyo yan, at there will be hell to pay. Yun ang sinabi ni President Duterte. Ang ginawa ng prosecutor, pinuputol yung mga speeches ni President Duterte na nagbigay lang ng warning doon sa mga lulong sa druga na gumagawa ng mga krimen. Sinabi na marami daw namatay. Saan yung namatay? 39 lang, 49 lang ang ebidensya nyo na prinisinta dyan sa pre-trial chamber sa confirmation hearing. Saan na yung 30,000 na pinagsasabi ni Butulan? Na 300,000 na yung nakakulong illegally. Hindi mo ba naalala na ang daming sumuko sa unang hindi pa nakaupo si President Duterte? Ngayon lang nangyari sa buong mundo na ganyan ang pangyayari, na hindi pa nakaupo ang presidente sa pamamagitan ng kanyang babala na kayo ay huhulihin at ikukulong kung hindi kayo susuko, at posible pa kayong mabiktima ng masama kung kayo ay lalaban. In self-defense ang sinabi niya doon sa mga otoridad na manghuhuli. Kung kayo may banta sa buhay dahil nga sa pag-aresto niyo sa isang drug pusher, huwag kayong magpauna. Siyempre yan ang obligasyon, responsibilidad ng isang law enforcer na protektahan ang kanyang sarili. So itong mga pinagsasabi ng prosecutor ay puro kasinungalingan.
na si Duterte ang gumawa ng impunity dito sa bansa natin. Where in fact, siya ang nagbigay ng kapayapaan sa ating mga kalsada. Inalis niya yung mga durugista na nagnanakaw, nanghuhulda, pumapatay, nangre-rape, at nagbanta ng buhay ng mga inosenteng Pilipino sa ating komunidad. So, dapat alalahanin yan na mga tao na talagang ginawa ni President Duterte is purely to protect the Filipino people. At yan napatunayan sa una pa lang na hearing kung gaano kawalang hiya yung mga nagsampa ng kaso laban sa kanya. At isa pa, nakatakip ang mga muka ng mga witnesses. Gusto nila aabot sa hearing kahit mga falsifikado, bayaran yung mga gawa-gawa nila mga witnesses. Di rin naman ako natatakot na aabot sa regular trial yan dahil siguradong mabulatlat itong mga witnesses na to sa pamamagitan ng mga cross-examination. Mahintulad ito doon sa mga witnesses ni Risa Hontiveros diyan sa Senado. Mga bayaran at kung i-undergo sila ng extreme questioning, interrogation diyan sa trial na yan, siguradong mabulatlat ang kasinungalingan. Doon daw sa lahat ng mga witnesses, walang nagtuturo na si President Duterte ang nag-utos sa kanila para gumawa ng krimen. O paano nyo ma-implicate si President Duterte sa krimen na yan? Crimes against humanity. Kung ganyan, wala naman siyang direct order na yan ang gagawin. Gawa-gawa lang ninyo dyan sa mga speeches. I don't know kung itong mga prosecutor na mga dayuhan, naintindihan nila yung mga words. Mga rhetoric, mga hyperbole lang ang sinasabi ni President Duterte para malagay sa isip ng mga kriminal na mayroong hahabol sa kanila kung gagawa sila ng labag sa batas at manatili sa kanilang isip na talagang mayroong parusang darating kung sila ay gagawa ng kasamaan. At yun ang desire ni President Duterte. Wala nang iba. Kaya yung mga allegations na si President Duterte at ang kanyang mga supporters ay handang gumawa ng impunity ay malaking kalukuhan. Yung mga taong nagpupunda dyan sa labas ng The Hague are mga mapayapang mga mamamayang Pilipino na sumusuporta sa katotohanan at sumusuporta sa drive ni President Duterte to make the Filipino in peace, safe ang mga kalsada natin at magkaroon ng progress after ma-achieve natin ang kapayapaan sa ating mga lansangan. Yun lang ang gusto mangyari ni President Duterte. Lahat na yung mga nasawi, except for doon sa mga mismo mga pulis na gumawa ng paraan na involved din sa sindikato ng droga, ay involved sa kalakaran ng pagpalaganap ng droga dyan sa Pilipinas. Mga drug pusher yung mga yan. Sinabi niya, pinasok yung bahay. Siyempre, merong balik yung mga pusher kung hindi sila nakapag-remit, hindi sila nakabigay ng tamang balik ng pera, balik doon sa mga drogang binibinta nila. Binalikan sila. At natatakot yung mga ninja cops na isusumbong din nila yung mga source na mga droga kung saan nila kinuha itong mga droga na to. So, inunahan na sila ng mga pulisya. Pero yung sinabi nila na 30,000, saan na yung 30,000? 497 lang yung witnesses at 39 lang yung merong ebidensya. O paano nyo nasabi na it is a crime against humanity kung ganyan ang number of cases na malabo pa? Kasama yung gawa-gawang kwento ng Davao Death Squad. So ito, puro mga fictitious na mga allegations na walang tunay na batayan. Sinabi ni Kaufman,
Diyan sa 10 na mga speeches na sinabi nyo, 10 to 20 speeches, hindi nyo tinatapos yung speech. Ang pinaparinig ninyo, yung word na patayin ko kayo kung gagawin niyo yan. No, wala kayo sa mundo na ito kung gagawin niyo yan. Pero hindi nyo tinutuloy na kailangan gagawin niyo yan. In line of duty. Yun ang mensahe niya sa mga pulisya, sa mga nagpapatupad ng anti-drug campaign, sa drug war niya, na kailangan sundin niyo ang batas. It is your obligation to implement the law, but you should follow the law para hindi naman kayo mahintulad ng mga kriminal na gumawa ng mga krimen na yan. At there will be a hell to pay kung gagawin nyo yan. Nangyari niya yan sa kaso ni Kian de los Santos na ginawa niyong santo. So, ganyan ang nangyayari. So, ngayong araw na to, patuloy ang hearing at pakinggan natin ang depensa na maganda ni Attorney Nick Kaufman. Na batid na natin kung gaano siya kasinsiro, dedicated sa kanyang depensa against doon sa mga allegations na binato ng prosecutor na wala namang batayan. So, ito hindi pala negative impact ang nangyari doon sa totoong pangyayari. Kung hindi nabuksan ang mata ng mundo kung ano ba talaga nangyayari sa drug war ni President Duterte. It's not a crime against humanity, but it is the preservation of life ng mga biktima ng droga dito sa Pilipinas na pinamunuan ng mga drug lord at ibang mga politiko at even mga general ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas at mga pulisya. Alam natin yan lahat. Doon sa mga salita ni President Duterte, alam natin na wala siyang intensyon na pumatay ng tao. Kung gusto lang niya magtanim ng takot at takot sa batas doon sa mga gumagawa ng kasamaan at krimen sa ating bansa. Kaya ito, in the further hearing dito sa confirmation of charges, mabubuking lahat yan, mabubulat-lat yan, at pasubalian ni Attorney Nick Kaufman ang lahat ng mga allegations na walang basihan at walang ebidensya. The burden of proof is in the prosecutors. They should present a solid evidence to implicate President Duterte on the crimes against humanity. And I don't think they have that evidence to prove that. Their manufactured witnesses will be ultimately destroyed in the cross-examinations na gagawin ni Chief Defense Lawyer na si Nicholas Kaufman. At right now, nagpapasalamat din tayo na sa utos ni Vice President Sara, dumating sina Secretary Panilo, si Miguel Dia, si Cesar Dulay, si Bibot Bilo, na mga galing na mga abogado. Si sino pa ito? Si Lim, na dating BR chief. At yung isa pa, puro magagaling na mga batikang abogado datin sa Pilipinas na nakakaalam sa totoong pangyayari. Kasi nandyan sila sa kabinete during the time na si President Duterte ang naging presidente nating bansa at inimplement ang Oplan Tukhang. Ngayon, naprubahan din natin na totoong may co-perpetrator dahil sinabi ni Attorney Kaufman yan. Itong hearing ngayong hapon, malalaman na natin completely kung ano ba talaga ang mga ebidensya na ilalatag ng prosecution, at ito kayang gibain ni Attorney Nicholas Kaufman. So siguro hanggang dito na lang tayo for this time, for this episode, at malaking pasalamat natin na ibunyag sa mundo ang kabaitan
ang nationalism, ang mga heroic virtues ng ating dating Pangulong President Rodrigo Roa Duterte, na handa niyang isacrifice ang kanyang buhay para sa kapakanan ng mga Pilipino. Lagi niyang sinasabi, mabulok man siya sa kulungan, dahil sa kanyang intensyon, sa kanyang ginawa parang protektahan ang mga ordinaryong Pilipino, ay gagawin niya. At ito ay prophetic nangyari sa buhay ng ating living hero na si President Rodrigo Roa Duterte. So, dito na lang tayo sa episode na to. Maraming salamat doon sa dumalo dito sa Justin Talk News page. At bago kayo umalis, before you leave this channel, paki-like naman, paki-share, then follow this channel and subscribe to this community para naman dumami tayo dito sa community na to. Subscribe immediately kahit pa isa-isa lang. So maraming salamat sa inyong pagdalo, lalo na sa mga OFW, at medyo nagkaroon tayo ng pag-asa dito sa pangyayaring dyan sa confirmation hearing sa ICC. So maraming salamat ulit sa inyong pagdalo at God bless sa inyong lahat. Salamat po.